Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Lumalapit kami sa iyong biyaya. Bigyan mo kami ng katalinuhan sa pag-aaral ng salita mo na meron sa Marcos 1:1-8. Bigyan mo kami ng katalinuhan dito, Panginoon, upang aming makilala ang tuwid na aral at hindi tuwid na aral. Ang aming adhikain sa iglesia, ano ba talagang intensyon ng aming pangangaral? At ano ang nais naming buuin sa lugar na ito? Yun ang aming pinakikiusap sa iyo. Hindi ayon sa aming pangunawa, kundi ayon sa ipinahahayag ng iyong banal na Espiritu mula sa iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Ang pag-uusapan natin ay yung karugtong ng pangangaral ilang linggo ang lumipas sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Andito tayo ngayon sa Kabanata 1, ang talata ay 1. Isasama natin yung talatang 1 sapagkat ito ay mayroong hindi maaaring mahiwalay na koneksyon sa talatang 2 hanggang 4. Ang ating teksto ngayong umaga ay sa Marcos 1:1-8. At ang ating pag-uusapan ay ang mangangaral ng anak ng Diyos. Dalawang bagay ang dapat nating intindihin sa mga talatang ito. Ito'y binasa na natin kanina. Bago ko pumunta rito sa pulpito, binasa sa atin yan ng ating kapatid. So sundan natin sa ating mga Biblia. Una, ang paglitaw ni Juan Bautista ay tanda bago maipahayag ang anak ng Diyos. Ang paglitaw ni Juan Bautista ay tanda bago maipahayag ang anak ng Diyos. Mayroong natural na koneksyon ang mga talata 1-4 at basahin natin. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkakasulat, nakita mo yung ayon sa pagkakasulat, may koneksyon sa pasimula. So nagsimula ang Ebanghelyo ni Hesukristo ayon sa pagkakasulat sa mga propeta. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Makita natin yung koneksyon na ang pagsisimula ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsimula na ayon sa inihula ng mga propeta na ito'y nais sa katuparan ng nagpakita si Juan Bautista at nangaral sa ilang. Tignan natin kung saan kinuha itong mga talatang ito. Basahin natin. Pumunta tayo sa Isayas. Kabanata 4 na po. Ang talata ay 3-5. Yan ay binasa din sa ating kanina ng ating kapatid. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So mayroong boses sa sumisigaw na maghahanda ng daan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa at ang baku-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag at ang kalwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Makikita mo na kung hinihintay nila ang Mesiyas, ang Diyos na nagkatawang tao, ang unang magiging tanda na darating na ang hinihintay nilang tagapagligtas ay may lilitaw na mangangaral. Sa Malakias, ang kabanata ay 3, talatang 1. At ang binabanggit nating mga talata sa Lumang Tipan ay tuwirang pagbanggit dito sa sinabi ni Marcos, kapag nakakita ka sa Bagong Tipan ng mga katagang ayon sa nasusulat, ibig sabihin tumutukoy siya ng mga
talata sa Lumang Tipan. Kung kaya't ang Biblia, bagamat ito'y nahati sa Luma at Bagong Tipan, ito po ay hindi nagkukontra-kontra. Ang Bagong Tipan ay katuparan ng Lumang Tipan. Ngayon, sa Malakyas 3:1, narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay paroroon sa kanyang templo. Dalawang pagbanggit mula sa Lumang Tipan, na alam nila na may lilitaw na mangangaral. Kaya sa pagsasarado ng Lumang Tipan, 400 taon makalipas. Sa loob ng 400 taon bago si Juan Bautista, walang dumating na propeta sa Israel. Kung kaya nga't, kung meron sa inyong mga Biblia, yung mga kasulatan sa pagitan ng Lumang Tipan at Bagong Tipan na tinatawag nating apokripa, yan ho ay hindi tinatanggap. Ang dahilan kung bakit hindi tinatanggap, yan ay naisulat pagkatapos na mas magsarado ang Lumang Tipan. Sapagkat sa paniniwala ng mga Hudyo, walang kapahayagan ang Diyos sa pagitan ng mga testamento. At hindi ka rin makakakita na ang mga apostoles ay nagbanggit ng anumang mga kasulatan na naisulat pagkatapos ni Malakyas. Ngayon, 400 taon na walang mensahero sa Israel, kung kaya't isang napaka-importanting tanda ang paglitaw ni Juan Bautista. Kahit ang mga tagapagturo, ang mga eskriba at mga pariseyo sa panahon ng Panginoong Hesukristo ay nagtuturo sa mga tao na bago dumating ang Mesiyas, magpapakita muna si Elias. Bakit si Elias ang binabanggit nila? Sapagkat si Elias ay isa sa mga makapangyarihang mensahero sa Lumang Tipan. Siya ay may katapangan na kaya niyang makipaglaban sa mga hari, kaya niyang magsalita ng hayagan laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at siya ay naging instrumento ng Diyos upang ang mga Israelita ay magbalik loob sa Diyos. Kung kaya't inaasahan nila na bago dumating ang Mesiyas, meron munang isang propetang darating na kagaya ni Elias na magbabalik loob ng Israel sa Diyos para dumating ang Mesaya. Basahin natin yan sa Mateo 17, 10 hanggang 13. Mateo 17, 10 hanggang 13. Sa ganitong bagay, mauunawaan natin kung anong talagang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ating mapagkukumpa-kumpara mga magkakaparehas na mga talata sa Biblia. Mateo 17, 10 hanggang 13. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinasabing si Elias ay paparito. At isasauli ang lahat ng mga bagay, ibabalik ang lahat sa dati. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi niya sila nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang iniibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magtitiis din sa kanila na magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila ay sinasabi niya. So kahit sa katuruan ng mga Pariseyo, sinasabi ng mga Pariseyo, itong tignan ninyo, pag nagpakita ang isang mangangaral na kagaya ni Elias, darating na ang Mesiyas. At sinasabi ng Panginoon, alam nyo dumating na si Elias, yun nga lang hindi siya nakilala ng sanlibutan. At naunawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na si Elias. Sa katunayan, yan talaga ang deskripsyon ng ministeryo ni Juan. Kung babasahin natin sa Lucas 1, 13 hanggang 17. Lucas 1, 13 hanggang 17. Ganito ang sinabi ng anghel nang ibinalita niya sa mga magulang ni Juan Bautista kung paano siya ipagbubuntis. Datapwat sinasabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias,
sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. At siyang hindi iinom ng alak ni ng matapang na inumin. At siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay pagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matutuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. So tinignan natin mula sa mga talatang yan na ang pagdating ni Juan Bautista ay hindi lamang isang ministeryo na kaparehas ng ministeryong mayroon tayo. Bagamat ang kanyang ministeryo ay halimbawa sa ating ministeryo, ngunit ang kanyang ministeryo ay isang espesyal na ministeryo sapagkat hindi lamang ang kanyang ministeryo ang inihula sa Biblia, kundi mismo ang kanyang pagkatao. Kaya kung titignan mo si Juan Bautista kung bakit siya nakasuot ng balat, hindi dahil sa taong bundok siya. Yung itsura ni Juan Bautista na mukhang tao sa ilang na ang suot niya ay leather, balat ng hayop, ay kaparehas ng itsura ni Elias. Sa ikalawang hari, 1 hanggang 8. 1:8 ng unang hari, ay ikalawang hari. At sila'y nagsisagot sa kanya, siya'y lalaking mabalahibo at nakabigkis ng balat ng mga hayop sa kanyang mga balakang. At kanyang sinabi, siya'y si Elias na tisbista. Kaya yung itsura ni Juan Bautista sa ilang, yun din ay pagsasalarawan na si Elias ay dumating na. At ang kanyang uri ng pamumuhay na nakatira sa ilog, sa tabi ng ilog, ay nagpapakita na minsan si Elias ay natumira din sa tabi ng ilog. At siya'y nagtiwala sa Diyos para sa kanyang pamumuhay, kung kaya't ang kanyang kinakain ay balang at pulot-pukyutan, kung anong mayroon doon sa lugar na kung saan siya nilagay ng Diyos. So ang paglitaw ni Juan Bautista ay tanda bago dumating ang Mesiyas. Ibig sabihin, kung kinilala nila si Juan Bautista, sana nakilala nila ang Panginoong Hesukristo. Pero dahil sa hindi nila nakilala si Juan Bautista, lalong higit na hindi nila makikilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung tinanong ang Panginoong Hesus, anong karapatan mo para magturo ng mga ganyang mga bagay? Tinanong sila ng Panginoon. Ang bautismo ni Juan, kanino galing? Sa Diyos ba o sa mga tao? Sapagkat kung sasabihin nila na ang bautismo ni Juan ay galing sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Dumating na siya, ako na yung kasunod. At sabi ng mga Pariseo, hindi namin alam kung saan galing ang bautismo ni Juan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko yung sasabihin kung saan galing ang aking otoridad na mangaral. Sapagkat kung nakita nyo si Elias, dapat alam nyo na ang Panginoon ay narito na sa templo. Sapagkat dumating na ang mensahero ng Panginoon. Ngayon, binasa natin Kabanata 1, talatang 1 hanggang 4. Ituloy natin ang basa natin. Ang paglitaw ni Juan Bautista ay naging paghahanda para sa anak ng Diyos. Basahin natin ang titirang talata.
Pero para magkaroon ng koneksyon, mag-uumpisa tayo sa talatang 4 hanggang 8. Sa ikalawang bahagi ng ating teksto ngayong umaga. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At inilabas siya ng buong bayan at nilabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya ay nangangaral na nagsasabing sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang panyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Paano isinakatuparan ni Juan Bautista ang paghahanda para sa Panginoon? Una, sa pangangaral ng pagsisisi. Pangalawa, sa pangangaral ng pananampalataya kay Kristo. Ganyan niya inihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Una, sa pangangaral ng pagsisisi sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Sa ganito dapat marapat ihanda ang daan ng Panginoon. Sa isang bayan na naghihintay sa pagbabalik ng Diyos, anong dapat unahin ng mga tao? Dapat unahin ng mga tao na magsisi. Sinasabing bawat libis ay mataas, bawat bundok at burol ay mabababa, at ang bako-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. Kagaya ng kapag ang ating gobyerno ay naghahanda, naglilinis ng kalsada, ay tinatago ang mga pulubi sa kalye. Inaalis ang lahat ng mga bagay na pangit na baka makita ng mga importanteng bisita, mga hari, mga ambasador galing sa ibang bansa. Gayon din naman dapat alisin ang mga pangit at mga di kaaya-ayang bagay na madaraanan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, walang ibang bagay na nakapaghihiwalay sa tao at sa Diyos maliban sa kasalanan. Sinabi sa Isayas 59, talatang 2, ipinagpahiwalay ng inyong kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Kailangan ng pagsisisi. Pagsisisi sa mga kasalanan, sapagkat hindi marapat na pagdating ng Panginoon, kasalanan ng kanyang matatagpuan. 400 taon na walang mangangaral sa Israel. Hindi handa ang mga tao na tumanggap ng mensahe na kasing radikal ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't kailangan silang ibalik sa pangangaral na hindi kayo nakalimutan ng inyong Diyos. Hindi maigsi ang kamay ng Diyos para hindi niya kayo abutin. Kagaya ng 400 taon nang dumating ang Israel sa Ehipto, 400 taon lumipas. Narinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ganon din naman, 400 taon mula ng huling mangaral ang propeta na si Malakias at si Zacarias sa Israel, 400 taon na rin naalala pa rin ng Panginoon ang kanyang bayan na kanyang ipinangako na magpapadala siya ng tagapagligtas. Subalit, dapat ninyong maisip, hindi maigsi ang kamay ng Diyos para hindi niya kayo tulungan. Subalit, ang ating mga kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos, kung kaya't ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-uumpisa sa pagsisisi. Gayunpaman, mga kapatid, pansinin ninyo na ang pangangaral ni Juan Bautista ay hindi lamang panawagan na magsisi tayo, kundi ito ay may kasamang tiyak na pangako ng kapatawaran. Hindi ba't sinabi, pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan? Maaari mong sabihin sa tao, ikaw ay magsisi. Subalit, makatitiyak ka ba na kapag ikaw ay magsisisi, patatawarin ka ng Diyos?
Ang mensahe ni Juan Bautista ay hindi basta panawagan sa isang bagong buhay, kung hindi isang panawagan na may katiyakan na kung ang sino man ay magsisisi sa harapan ng Diyos, siya ay mapapatawad ng Diyos. Yan ang pag-aliw na sinasabi, na binasa natin kanina, binasa sa atin ng ating kapatid. Sa Isaiah 40, ang talata ay 2, magsalita kayo ng pag-aliw sa Jerusalem. Sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikidigma ay naganap na ang kanyang kasamaan ay ipinatawad. Kung ang pangangaral ay pangangaral lamang ng pagtalikod sa pagkakasala, ito ay isang mabigat na mensahe. Subalit, kung ang panawagan para sa pagsisisi ay may kaakibat na pag-asa na ang Diyos ay magpapatawad, ito ay pangangaral na may kasamang kaaliwan sa lahat ng maniniwala na ang Diyos ay magpapatawad nga. Sinabi sa Isaiah 55, talatang 6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ng pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kakaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Isaiah 55, ang talata ay 6 hanggang 7. Obserbahan natin na ang pagkagamit ng salitang pagsisisi rito ay pagbabago ng isip. Pagkakaroon ng panloob na resolusyon para sa isang matuwid na gawain. Makikita natin sa pangangaral ni Juan Bautista na hindi basta panlabas na pagsisisi ang nais niyang makita. Sapagkat ang pangangaral ng bautismo ng pagsisisi ay nagpapakita kung anong klaseng bautismo o anong klaseng pagsisisi ang ipinangangaral ni Juan. Hindi ito basta emosyon lang ng tao. Hindi lang ito pagpapahayag na galing lang sa bibig. Bakit may kaakibat na bautismo ang pangangaral ng pagsisisi ni Juan? Sapagkat makikita natin na importante sa isang tunay na pagsisisi ang pagkakaroon ng bagong buhay pagkatapos. Basahin natin sa Lucas 3:7 hanggang 8. Lucas 3:7 hanggang 8. Sinasabi nga niya sa mga nagsilabas upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang sa inyo ay nag-uudyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Makikita natin na si Juan Bautista ay hindi nagbabautismo ng mga taong nagsisi pero walang bunga ng pagsisisi. Hindi ba? Bakit ang ipinangaral ni Juan Bautista ay hindi lamang pagsisisi, kundi may bautismo ng pagsisisi? Sapagkat hindi basta pagsisisi. Kailangan magkaroon ka ng resolusyon na iwanan ang dati mong buhay at magkaroon ka ng disposisyon sa harapan ng Diyos na pagkatapos ng pagsisising ito, iba na ang aking buhay. Ito ay pangloob na resolusyon na hindi basta nagagawa ng tao. At sinasabi, maraming lumapit sa kanya na mga maniningil ng buwis. Nagsasabi sila, nagsisi na sila, pero sila ay nangungupit pa rin sa kanilang mga buwis. At may mga nagsasabi na mga kawal, na kami nagsisisi na, pero sila ay nangingikil pa rin sa kanilang kapwa. Hindi ito pambibig na pagsasalita na ikaw ay nagsisi. Ito ay nagkakaroon ng panloob na paninindigan. Pagbabago ng isip
pagbabago ng kalooban. Kung kaya't ito ay dapat magresulta ng pagbabago ng gawa. Makikita natin dito na ang tunay na pinatawad sa kanyang kasalanan ay magkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Makikita mo ba rito na ang bautismo nila ay parte ng kanilang kapatawaran? Hindi. Sapagkat hindi binabautismuhan yung hindi nagsisi. Sinasabi ni Juan Bautista, kung ikayo ay tunay na nagsisi, dapat magresulta yan sa inyong buhay. Kung nagsisi kayo, bahala ang Diyos magbigay sa inyo ng bagong buhay. Ang bautismo ay para sa kanila na may mga bagong buhay kay Kristo. Kung kaya't bago pa man magbautismo, ang tao ay nakatagpo na ng pagsisisi. Pero hindi dapat magkaroon ng bawat isa ng kapanatagan sa loob. Ako'y nabautismuhan, ako'y tunay na nagsisi. Dapat bago bautismuhan, nagsisi muna. Ang bautismo ay simbolo ng pagtalikod sa dating buhay tungo sa bagong katayuan sa harapan ng Diyos. Bago pa man magbautismo si Juan Bautista, kaugalian na ng mga Hudyo yan. Kagaya ng mga Hentil na gustong magpa-convert sa Judaism, binabautismuhan nila yon. Ito ay paglalarawan na namatay na sila sa dati nilang relihiyon at pagkatapos sila ngayon ay yayakap na sa bagong relihiyon ng Judaism. Kaya't alam ng mga Israelita kung ano ang pinatutungkulan ni Juan Bautista. Ito ay simbolo ng kamatayan sa dating buhay. Paglalarawan na tapos na ang dati mong buhay at ngayon humaharap ka na sa Diyos. Kung kaya't hindi ko maintindihan kung bakit isinasama natin ang mga paganong gawain sa ating bagong buhay kay Kristo. Tayo ay nagsisi sa harapan ng Diyos. Hindi ito literal na paglilinis. Maliwanag yan sapagkat ang maari lamang bautismuhan ay yung mga pinatawad na. Yung may bagong buhay na. Walang kapangyarihan ng tubig na maglinis ng kasalanan. Yan ay sigurado. Niyang dumi ng katawan na hindi kayang linisan ng tubig, depende pa yan sa sabon. Anong higit sa puso ng tao? Kung kaya't ang sinasabi ng Ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos mismo ang maglilinis ng puso ng tao at hindi ang tubig na nasa baptistry. Kung kaya't pagka binasa natin doon sa Marcos 1, nababasa natin kung paano tumugon ng mga tao, sila'y binautismuhan. Ano yung bautismo? Paglalarawan ng pag-iwan sa dating buhay na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Hindi ito basta pagpapahayag sa bibig. Ikaw mismo na nagsisisi ay dapat nauunawaan mo ang iyong pagsisisi. Na kapag nagsisi ka sa harapan ng Diyos, tapos ka na sa dati mong buhay. Pero kung dadayain natin ang Diyos, sasabihin natin na tayo ay nagsisi, subalit ang ating puso ay nandun pa rin sa dati nating buhay, hindi tayo nagsisi. Sinasabi sa Kawikaan 28, talatang 13, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga gayon ay magtatamo ng kaawaan. Nasa panahon tayo na mga nangangaral na ebanghelyo ay pagpapahayag lamang, pero walang disposisyon na tumalikod sa kasalanan. No. Ang nagtatamo ng kaawaan ay yung nagpapahayag ng kasalanan. At pagkatapos, may pagdidesisyon sa loob na dahil ako'y nagsisisi na sa harapan ng Diyos at nangangako siya sa akin ng kapatawaran, hindi na ako babalik sa mga bagay na aking inihingi ng tawad sa Diyos.
O hindi naman kaya ginagamit natin ang ating pagsisisi para pagtakpan ang ating mga patuloy na kasalanan. Siyang nagtatakip ng kasalanan ay hindi giginhawa. Ako'y nagsisi na. Gagawa ko ng kasalanan. Mahalaga ako'y nagsisi na. Hindi. Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ang nagpapahayag at nag-iiwan ng yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ganyan inihanda ni Juan Bautista ang daraanan ng Panginoon. Pangalawa, ang pangangaral ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, talatang 6 hanggang 8. Babalik tayo sa kanyang talagang misyon, ihanda ang daan ng Panginoon. Anong hula ng propeta? Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Bakit kailangan magsisi? Para ba magkaroon lamang ng bagong buhay? Hindi yun ang pinakahuling intensyon. Bakit kailangan ang daan ay madadaanan na maayos? Para lang maayos ang daan? Hindi. Sapagkat may daraan. Bakit ang tao kailangan tumalikod sa kasalanan? Para ano? Haharap siya sa blangkong harap? Hindi. Kailangan ng pagsisisi upang humarap siya sa pananampalataya. Iiwan mo ang iyong kasalanan upang humarap ka sa katuwiran ng Diyos. Kung kaya't ipinangaral niya ang pagsisisi, sinimbolo ng bautismo ang pagsisisi na yan, at siya ay humarap sa Diyos. Ipinakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Hindi magsisisi ang tao para lamang wag na siyang gumawa ng kasalanan. Magsisisi ang mga tao para magpasakop sila sa sariling paghahari ng Diyos. Ang pagkakaroon ng kalungkutan sa kasalanan ay umpisa lamang. Ang kasiyahan sa paglilingkod kay Kristo ang kapuspusan ng pagsisisi. Ang pagsisisi na walang pananampalataya ay hindi pagsisisi. At ang pananampalatayang walang pagsisisi ay hindi pananampalataya. Ang tumalikod sa kasalanan pero hindi humarap sa Diyos ay iikot lang din yon pabalik sa kasalanan. At ang humarap sa Diyos na hindi tumalikod sa kasalanan ay nakaharap pa rin sa kasalanan. Sinabi ni Juan Bautista, magsisi kayo sapagkat may darating. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, pero may magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. At tignan natin ang perspektibo ng ministeryo ni Juan Bautista sa ibang talata. Juan 1, 6 hanggang 8. Juan 1, 6 hanggang 8. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. Nang sinasabi ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo hanggang tubig lang yan, pero hindi yan sapat. Hindi bautismo ang inyong katiyakan para pagharian kayo ng Diyos. Sapagkat may darating na magbabago ng inyong panloob. At maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang pagsisisi ay hindi katapusan. Ang pananampalataya ay bunga ng totoong pagsisisi. Si Juan ay saksi upang magpatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo, upang ang mga tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, itutuloy natin yan sa talatang 10 hanggang 12. Nandyan pa rin tayo sa Kabanata 1 ng Juan. Siya'y nasa sanlibutan, ang tinutukoy ay si Kristo. Ang ilaw ng sanlibutan, si Kristo. Siya'y nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap,
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, iunawain natin na ang pagtanggap kay Kristo ay pananampalataya kay Kristo. Paano tatanggapin si Kristo? Kilalanin kung sino si Kristo. At upang makilala natin si Kristo ng lubusan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. May koneksyon yung talatang 6 hanggang 12. Dumating si Juan Bautista para ipangaral ang pagsisisi at ipangaral kung sino si Jesucristo. Yaong mga hindi kumilala ng kanilang pagiging makasalanan ay hindi tatanggap kay Kristo bilang kanilang sapat na tagapagligtas mula sa kasalanan. Sila na nagsasabing sila ang Panginoon ng kanilang buhay. Ako ang masusunod sa aking buhay. Walang makikialam sa buhay ko. Siguradong hindi nila tatanggapin si Kristo na kanilang Panginoon. Magsisi ka muna. Sapagkat sa pagsisisi, kinikilala mo ang pagkapanginoon ni Jesucristo. At tanggapin mo sa Jesucristo na Panginoon ng buhay mo. Sapagkat sa pagtanggap mo sa pagiging Panginoon ni Jesucristo sa buhay mo, nagsisisi ka na ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Yan ay hindi pwedeng paghiwalayin. Pinag-usapan namin kagabi sa prayer meeting. Maaring maraming kasalanan tayong pinagsisihan na sa Diyos. Pero merong isang kasalanan na nagdadala ng tao sa impyerno. At yun ay hindi mo Panginoon sa Jesucristo. Isipin mo, sinasabi mo Panginoon mo sa Jesucristo, pero ikaw naman talaga nasusunod sa buhay mo. Magsisisi ka kasi nag-inom ka. Magsisisi ka kasi hindi ka nagsimba. Magsisisi ka sapagkat hindi ka naging mapagbigay, pero hindi nagsisisi ang tao na siyang nasusunod sa buhay niya. Kaya ang tao, kahit anong pagiging mapagbigay niya, kahit anong pagiging relihiyoso niya, itatapon siya ng Diyos sa impyerno. Pag dumating ang banal na Espiritu ayon sa Ebanghelyo, kanyang susumbatan ang daigdig sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin, sabi ni Kristo. Paano tatanggapin si Kristo? Tanggapin mo siyang Panginoon ng buhay mo. At walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Sino mang Kristiyano na ang pamumuhay hindi ayon sa Biblia ay hindi Kristiyano. Take it or leave it. Kaya nga't nagkakasala tayo, pero pinatutunayan ng banal na Espiritu na walang ibang Panginoon sa buhay natin maliban si Kristo. Ang alipin ay tumatayo sa kanyang Panginoon. Bumabagsak sa harapan ng kanyang Panginoon. Pero ang naglilingkod sa kasalanan ay hindi kay Kristo. Kaya't magsisi at sumampalataya. Sapagkat ang Panginoon ay may sariling biyaya sa kanila na nakatagpo sa Kanya ng kapatawaran. Sa Kanyang mga anak, na kung gayang dinidisiplina ng Ama ang Kanyang mga anak, gayong dinidisiplina ng Espiritu ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Pero sa aba ng mga tao, nagpapatuloy sa kasalanan pero hindi pinahihirapan ng Diyos, ni hindi itinutuwid ng Diyos. Kaya sinong Kristiyano ang mamumuhay sa kamunduhan at mamumuhay na kagaya ng mga pagano na gagawin yan paulit-ulit isang beses isang taon hanggang sa mamatay siya? Hindi ka ba binabagabag sa iyong puso na ginagamit ng sanlibutan ang pangalan ni Kristo para ilagay sa mga gift wrapper? At sabihin mong Kristiyano ka. Every time na binabanggit mo ang salitang Christmas, binabanggit mo ang pangalang Christ. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Kung walang banal na Espiritu, walang bagabag. Kung walang bagabag, wala kang relasyon sa Diyos. Sino mang walang Espiritu, ay walang Espiritu ng Diyos.
at hindi sa Diyos. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng una, pakikinig sa katotohanan, pagsang-ayon sa katotohanan, at pagtitiwala sa katotohanan. Kailangang ipangaral ng mga mangangaral kung sino si Jesucristo. Kailangang ipahayag ni Juan Bautista kung sino si Kristo. Sapagkat kapag maling Kristo ang iyong napaniwalaan, napakinggan, maling Kristo ang iyong pananampalatayanan. Meron lamang iisang katotohanan. Anumang Kristo na hindi pinahayag na eskwalado sa banal na kasulatan ay hindi Kristo na dapat panampalatayanan. Ang Kristong nakilala natin sa banal na kasulatan ay Kristong inalipusta ng sanlibutan at hindi tatanggapin ng sanlibutan kahit gaano pang moderno ang panahon natin. Anong ginagawa ng sanlibutan? Binababoy nila ang pangalan ni Kristo. At may mga Kristiyanong ututo. Akala nila, tanggap na si Kristo sa sanlibutan. Akala mo lang. Ang Kristong hindi magsasalita laban sa kasalanan na hindi Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya't kung mali ang katotohanang ipinangangaral sa atin at mali ang iyong sasang-ayunang aral, mali ang iyong pagtitiwalaan. Subalit kung ipinangaral sa inyo ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nabasa ninyo sa banal na kasulatan. Wala tayong ibang source dito. Walang mga propeta na nauna sa atin at sumulat ng kanilang revelasyon. Sapagkat isinulat na ng mga apostoles ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang bagong propeta sa bagong henerasyon. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung ito'y ating napapakinggan, sinasang-ayunan ng ating isip. At pag sinang-ayunan ng ating isip, pinagtitiwalaan ng ating mga puso. Hindi tayo nagtitiwala kadalasan sapagkat hindi natin naiintindihan. Hindi natin naiintindihan sapagkat kadalasan dalawa ang ating akala. Totoo niyan, naniniwala ka sa salita ng Diyos, pero ang totoo, sa isang banda, hindi mo mabitawan ang iyong ibang pangangatwiran. Kung kaya't, kakambal ng pananampalataya ang pagsisisi. Ang sentro ng mensahe ni Juan Bautista ay kung sino ang Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, sumusunod sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Siya ay nagpapatotoo, ay may tiyak na kaalaman patungkol sa tunay na kalagayan ng tao na kanyang ipinaghahanda. Sa Juan 1:34, sinabi ni Juan, ako'y nagpapatotoo na ito'y tunay na anak ng Diyos. Ang pananampalataya niya sa kanyang mensahe ay nahayag sa mapagpakumbaba niyang pamumuhay. Yun ang dahilan kung bakit ganun ang kasuotan ni Juan Bautista. Ang kanyang payak na pamumuhay, ang kanyang hindi magarbong pamumuhay, ay nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba sa Kristo na kanyang ipinangangaral. Ang importante ay maipangaral kung sino si Jesucristo at maihanda ang mga tao. Yan ang salita ng Diyos sa Marcos 1:1-8. Ngayon, anong implikasyon natin sa atin? Marami na tayong instruction na inilagay ng banal na Espiritu sa inyong mga puso kanina. Yan ay mga personal na pag-unawa ninyo sa Panginoon habang ipinangangaral sa inyong salita ng Diyos. Pero kailangan natin tignan ang dalawang importanteng bagay na ito para sa kabuuan ng ating iglesia. Una, ang ministeryo ni Juan Bautista ay tinuturing na pagsisimula ng Ebanghelyo. Sa makatuwid, ito ay unang ekspresyon ng biblikal na Kristyanismo, kung saan lahat ng tunay na Kristyanismo nagsimula. Bakit importanteng tignan ang ministeryo ni Juan Bautista? Sapagkat siya ang unang halimbawa. Kahit ang mga apostoles ay sumusunod sa yapak ni Juan Bautista, sa katunayan na ang mga apostoles ay pinipili umpisa sa bautismo ni Juan.
Wala rin tayong makikita sa banal na kasulatan na nagsipagsunod sila sa Panginoong Hesukristo, pinautismuhan sila uli ng Panginoong Hesukristo. Wala. Kung hindi katunayan na ang mga sumunod kay Kristo ay yung mga binautismuhan ni Juan Bautista. Kung kaya't dapat nating tignan na ang kasimplihan ng kanyang pangangaral ay dapat ding maging kasimplihan ng ating pangangaral ngayon. Ang tao ay dapat magsisi. At ang tao ay dapat sumunod kay Kristo. Yan ang pananampalataya. Gawa 20:21 nakasulat, pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Tesalonica 1, talatang 9, kayo ay tumalikod sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Dahil dito lahat ng binabautismohan sa iglesia ay yung nagpahayag ng bagong buhay kay Kristo. Hindi kailanman ipinangaral na ang bautismo ay nakapagliligtas. Kung hindi ito ay pagpapakita ng isang matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang taong binabautismohan ay yung nagkaroon ng kapanatagan sa kanyang konsyensya na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo. Sapagkat sa lahat ng mga taong nabubuhay sa kanyang panahon, siya ang una at karapat-dapat na bautismuhan. Sapagkat siya lang ang walang kasalanang dapat talikuran. Sapagkat kung ang bautismo ay nakapagliligtas, edi si Kristo ay naligtas din. At si Juan Bautista ay hindi ligtas sapagkat siya hindi nabautismuhan. Sino nagbautisto kay Juan Bautista? Wala. Kaya't ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Sapat ang pagsisisi at pananampalataya para maligtas ang tao. Ngayon, kung hindi umepekto sa iyo yung pagsisisi at pananampalataya na yan, problema mo yan sa Diyos at hindi yan problema ng bautismo. Sapagkat si Apostol Pablo rin ay nagsabi, hindi ako isinugo para magbautismo, kung hindi para mangaral ng Ebanghelyo. Kung importante ang bautismo, edi sana sinabi ni Pablo, naparito ako para magbautismo. Kundi kanyang sinabi, hindi ako naparito para magbautismo, kung hindi para mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon sinasabi ng banal na kasulatan, na sapat ang pananampalataya kay Hesukristo at yan ang kasimplihan ng ating mensahe. Ngayon, hindi ba mahalaga ang bautismo? Mahalaga. Sapagkat yan ay tanda na may kapatawaran ka na. Yan ay tanda na nagsisi ka na. Huwag mong sabihin sa akin na sa pagkatapos mo makilala si Hesukristo, sa pangangaral na ito, babalik ka sa dati mong relihiyon. Wala kang pananampalataya kay Kristo. Hindi ba? Marami nagsasabi, ay, tinanggap ko na si Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at biyaya, kung kaya't ako muna ay magsisimbang gabi upang ako'y humalik sa bilin. Huwag mo lokohin ang sarili mo, wala kang pananampalataya kay Kristo at hindi ka nakatagpo ng kapatawaran. Sapagkat hindi mo kayang yakapin si Kristo at ang kanyang mga salita. Sino mang sumampalataya ay nakakatagpo ng kapatawaran sa Diyos. At ang kagaanan ng iyong puso na yan, ang pag-ibig ni Hesukristo, sa paulit-ulit na pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ang pag-ibig ni Hesukristo ang lalong magtutulak sa atin upang maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Na ang pagiging mabuting tao ay hindi ayon sa gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa atin. Na pumapatay ng ating dating buhay. Na pumapatay ng ating mga makalamang pagnanasa. Na nagbibigay ng kahirapan sa ating mga isip upang sa ganoon magkaroon tayo ng kaliwanagan sa pag-ibig ni Kristo. At yan ay hindi nagagawa ng tao, hindi nagagawa ng relihiyon. Yan ay nagagawa lamang ng banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos sa kanila
tumanggap sa mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya't kung pagkatapos mo magsisi at sumampalataya, ganyan ka pa rin, hindi ang problema ng Ebanghelyo, problema mo yan sa harapan ng Diyos. Kahit 3 beses ka pa magpabautismo, maliban ang banal na Espiritu ay manahan sa iyong puso. Dapat nagdala ka ng sabon nung nagpabautismo ka para at least man lang nawala yung libag mo. Pero hindi nag-aalis ng kasalanan ang bautismo. Maliwanag sa banal na kasulatan na isa lang ang nag-aalis ng kasalanan at yan ang dugo ni Jesucristo nating Panginoon. Ngayon, kayo'y nabautismohan, halimbawa. Subalit hindi kayo nagkaroon ng kaligtasan, walang bisa sa inyong bautismo. Mapabautismo kayo ulit. Na ngayon ipahayag ninyo ang inyong pagsisisi at pananampalataya upang kayo'y maging bahagi ng iglesia at maging parte ng iisang espiritu na mayroon sa iglesia ng Panginoon. Pangalawa, ang Panginoong Jesucristo ay muling magbabalik, muling paparito upang isakatuparan ng paghatol at pagligtas. Si Juan Bautista ay nangaral para sa unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang Panginoong Jesucristo, magkatapos ng ibigay ang kanyang buhay para sa atin, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, siya'y umakyat sa langit at nagsabi, siya'y muling babalik. Sa pagbabalik ni Kristo, dala niya ang paghatol at dala niya ang pagliligtas ng lahat ng mga tao na nahanda para sa Kanya. Sa pangalawang pagkakataon, nagsugo si Jesucristo ng dadaan na maghahanda ng Kanyang daraanan. At ito ay ang iglesia. Kaya sinabi niya sa Mateo 28:18 hanggang 20, Ako'y kasama ninyo palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Ang iglesia ng Panginoon ay dapat manatili hanggang katapusan ng sanlibutan sapagkat sa dulo ng katapusan, babalik si Kristo. At walang ibang maghahanda ng pagbabalik ni Kristo maliban sa iglesia na nangangaral na sapat ang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Huwag niyong pahirapan ang inyong mga sarili na akala ninyo maihahanda ninyo ang daan ng Panginoon. Nandito na ang banal na Espiritu. Kung hindi sapat ang banal na Espiritu, pabaguhin ang inyong buhay, huwag niyong lokohin ang mga sarili ninyo na mababago ninyo ang buhay niyo. Sapagkat anumang gawa ng Diyos, hindi maaaring dagdagan at hindi maaaring bawasan. At ginagawa ito ng Diyos upang ang mga tao ay matakot sa Kanya. Walang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa inyong mga buhay. Kailangan nyo ngayong panampalatayanan na si Jesucristo, ang Kanyang kamatayan ay sapat. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay sapat para bigyan ka ng bagong buhay upang hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi si Jesucristo na ang nabubuhay sa atin. Pag naunawaan mong lahat ng yan, sumunod ka sa bautismo. At maglingkod ka kasama namin sa Panginoon. Yan ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, magbabasa tayo ng huling talata. At ito ay mahaba. Subalit ito ang lahat ng implikasyon dito. Sinabi na natin na ang iglesia ngayon na nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo ay naghahanda sa sanlibutang ito sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, hindi na babalik si Kristo bilang karpintero o hindi hari nakahatol sa buong daigdig. Nawa ang mga tao ay matagpuan na karapat-dapat sa Kanya. Ikalawang Pedro 3:8 hanggang 18. Sa mga talatang ito ay mga dagdag na paliwanag pa at nandito rin ang mga panuntunan na dapat natin gawin. Na hindi ko na kailangan itong bigyan pa ng eksposisyon sapagkat eto na yon. Ikalawang Pedro 3:8 hanggang 18. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Sa madaling salita, ang oras natin ay hindi kagaya ng oras ng Diyos. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako,
na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man sa inyo ay mapahamak, kundi ang lahat ng sa inyo ay magsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang mga lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain? Mga Kristiyano at hindi Kristiyano, kapwa nila makikita ang pagbabalik ni Kristo. Na habang natutunaw ang lahat ng mga bagay, sinasabi ng apostol, anong klaseng tao ka na dadatnan ni Kristo? Habang ang lahat ng mga bagay ay natutunaw ng matinding init, anong klaseng tao ka na dadatnan ni Kristo? Na ating hinihintay ang pinakananasa, ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito ang sangkalangitan na nagdiningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Sa huling pagbabalik ng Panginoon, wala ng pangangaral ng pagsisisi at pananampalataya. Wala ng bundok na mapapatag sapagkat ang lahat ng bundok ay lilipas. Wala ng mga bako-bako na matutuwid sapagkat ang bako-bako ipaparusahan sa dagot-dagatang apoy. Ito ang panahon ng pagtitiis ng Diyos. Ito ang araw ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Talatang 14, ito ipakinggan natin. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Tinutukoy niya yung sa Roma. Mga sulat ni Apostol Pablo mula sa Roma hanggang sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo na mahirap unawain, na minamali na mga di nakakaalam at na mga walang tiyaga, hindi nagbabasa ng Biblia, minamali, nagchat, hindi walang tiyaga, nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya alam natin, ang sulat ni Apostol Pablo ay kapantay ng mga kasulatan. Dahil sa talatang ito, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa.